Ang lahat ng kailangan mo ay magtagumpay kahit isang beses. Isang nakakatakot na lobong tao ay naghahanda ng sumalakay gamit ang matatalim nitong kuko, na tumama sa pisngi ng isang batang mandirigma na bahagyang nakailag at naghahanda ng isang kontra-atake gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang lobong tao ay lumundag sa ere, na ikinagulat ang mandirigma sa liksi nito. Dahil walang oras para makapag-react, ang paa ng halimaw ay papalapit sa swordsman ng mabilis, na nagpapakawala ng isang malakas na sipa sa panga ng lalaki, na nagpatalsik sa kanya. Ang suntok ay napakalakas kaya't ang mismong pagtama sa pader ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa lugar. Sa wakas, ang mandirigma ay halos talunan na, nasa isang kalunos-lunos na estado sa gitna ng mga bato at alikabok. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang huling lakas upang kutsain ang halimaw, na sa kabila ng pagpapatamboy sa kanya ay tinamaan niya ilang segundo ang nakalipas. Pagkatapos, ang mandirigma ay bumawi at hinablot ang kanyang espada na nakatarak sa katawan ng lobong tao upang tapusin ito ng tuluyan, na winakasan ang buhay ng halimaw sa pamamagitan ng isang cinematic, tiyak, at nakamamatay na patayong atake. Pagkatapos ay naisip niya, walang anuman sa impyernong mundong ito, at isang mensahe ng sistema ang nagpapalam sa kanya na ang level 4 na Hellhound ay napuksa na. Nag-iisa siya sa mga halimaw na patuloy na lumilitaw, at patuloy na sinasabi ng sistema na nakakuha siya ng tiyak na dami ng karanasan. Habang bumubulong, isang mensahe ang nakakuha ng kanyang pansin, na nagpapalam sa kanya ng isang level up. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang error sa sistema, na nagsimulang bumagsak ang notifikasyon kasama ang mental na estado ng mandirigma, na nagdulot ng matinding pagkabigo sa swordsman na ipinaalam na ang level 4 na si Ryuman ay bumalik sa level 1. Kailangan niyang maging level 5 upang lumipat sa susunod na lugar, na nagpaiyak sa kanya ng tulong dahil desperado na siyang makaalis sa lugar na ito ng matagal na. Gayunpaman, ang walang katapusang pulang kalawakan ng lugar na iyon ay tila walang katapusan. Sa kanyang kakilakilabot na pananatili sa mundong ito, ang batang mandirigma ay humarap sa mga dragon sa kanyang unang taon. Pagkatapos, lumipas ang 2 taon na nakakulong pa rin siya sa lugar na iyon, sinusubukang mag-adjust. Kaya't nagpatuloy ang oras sa loob ng 3 at 5 taon, kung saan ang bayani ay humaharap na ngayon sa mga halimaw na dating nagpahirap sa kanya sa isang labanan laban sa isa sa kanila. Nagbabala ang sistema na matapos tagyusan ang dragon, malamang na ang pagkahulog ay haantong sa kanyang kamatayan, ngunit hindi iyon nangyari. Matapos makulong sa impyernong ito ng napakatagal, ang tanging natitira sa mandirigma upang mapanatili ang kanyang katinoan at pag-asa ay ang pagbilang ng kanyang mga araw sa mga pader ng kuweba. Ngunit 10 taon na ang nakalipas mula nang mahulog siya sa mundong ito, kaya't sumuko na siyang bilangin ang mga araw at sa isang silakbo ng galit ay winasak ang lugar sa pamamagitan ng isang suntok. Ang lalaki ay nagtiis ng napakatagal, nakikipaglaban lamang laban sa mga halimaw sa loob ng isang dekada. Kaya't kahit na sinasabotahe siya ng sistema, natural siyang lumakas. Sa isang karaniwang araw ng kanyang routine, nagsimulang mag-isip ang bayani kung ano kaya ang kasalukuyan niyang level. Samantala, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng isang napakalaking dragon, handa nang simulan ang kanyang pangangaso. Sa isang lugar sa mga eskinita ng kaharian, may naririnig na mga bulungan na sinundan ng hindi kaaya-ayang mga ungol. Isang lalaking blonde ang inaatake at nakahandusay na sa lupa, sa kanyang huling hininga ay nagkomento na ang mga demonyong ito ay hamak at walang awa ang Diyosa sa kanila. Ngunit tinapos siya ng sumasalakay bago pa man siya makapagbigay ng anumang detalyadong testamento. Isang nakatalukbong na figure ang nagsabi sa kanyang kasama na maghinay-hinay dahil mapapahamak sila kung mahuhuli sila ng isang ruffian, ngunit tila walang pakialam ang babae sa babala. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na maaari silang bumalik doon upang pumatay pa kapag natapos na nila ang kontrata, na nakakumbinsi sa babae na umalis sa lugar. Sa wakas, nagkomento ang babae na madali lang ang kanilang trabaho dahil kailangan lang nilang hanapin ang taong dumating sa mundong ito sa parehong paraan na ginawa nila. At habang umaalis siya sa eskinita, sinunog ng babae ang lahat upang pagtakpan ang ebidensya. Ito ay isang mundo na tinatawag na Thorathet, kung saan may isang pinipili bilang itinakda. Ang layunin sa mundong ito ay mabuhay at maging mas malakas hanggat maaari. Matapos ang maikling paliwanag na ito, kinagat ng isang maliit na lobo ang braso ng protagonista at ibinagsak siya sa lupa, na nagpatili sa kanya sa sakit.
Gamulong ang lalaki ng ilang metro sa gitna ng mga bato at pagguho ng lupa sa lugar, at nang huminto siya ay labis siyang nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari doon o kung nasaan siya. Pagkatapos ay lumingon siya, nagtataka kung ano ang asong iyon. Gayunpaman, wala pa siyang oras para pag-isipan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil kinailangan na niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagdurog sa bungo ng hayop gamit ang batong nasa tabi niya at pagtatapon nito habang tinitingnan niya ang katawan ng halimaw pagkatapos ng kanyang atake. Isang bagay ang nasa isip niya, kung hindi niya papatayin ang hayop, papatayin siya nito. Kahit na lubos na nabasag ang panga nito dahil sa pagtama ng bato, ang likas na ugali ng halimaw ay nagtuloy sa pag-atake hanggang sa huli, na itinulak ang protagonista sa gilid ng isang bangin. Habang hindi niya maintindihan kung bakit siya inaatake ng hayop, isang dilaw na mensahe ang lumitaw sa harap niya na nagsasabing naglalaman ito ng mga tagubilin. Ipinagtaka siya nito nang mapagtanto niyang may sistema ng mga level at lakas, at ang mga manlalaro ay maaaring mag-level up at makakuha ng karanasan sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga halimaw. Sa isang sandali, ang bahid ng kaligayahang ito sa pagkatanto na nasa isang mundo ng pantasya siya ay nagdulot sa bayani na mawalan ng konsentrasyon sa halimaw na malapit nang sumalakay sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya mapigil ang mag-isip kung saan nagsimulang magkamali ang mga bagay-bagay. Nang bumangon siya mula sa kanyang kama, naisip niya kung paano siya gumigising araw-araw sa tanghali at nagtaka kung naging masyado ba siyang tamad. 3 buwan na ang nakalipas mula nang palayain siya mula sa sapilitang serbisyo militar, kaya't naramdaman niyang may sapat siyang dahilan upang magpahinga ng kaunti, iniisip na pagkatapos niyang umalis sa hukbo ay maaari siyang maging aktibong bahagi ng lipunan. Ang huling 3 buwan ay naging isang walang hanggang kawalan, walang nagbago sa kanya, kahit na sa 2 taon na ginugol niya sa serbisyo, kung saan ang kanyang realidad ay ang pagkain lamang ng chips at ang paggamit ng kanyang computer para sa libangan. Gayunpaman, ito ay isang realidad na malapit nang magbago. Habang kumakain siya ng kanyang chips gaya ng dati, biglang isang kayumangging usok ang nagsimulang bomb-alot sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng desperado, ngunit wala siyang magawa kaya't sinimulang kainin siya ng usok at sa loob ng ilang segundo ng pangyayaring ito ay tuluyan na siyang nawala sa silid, na nag-iwan lamang ng kanyang upuan at mga peripheral bilang mga inabandonang pamana. Sa isang itim at puting dimensyon, may isang nagsabi na ang lahat ng mga pinili ay natipon na. Nagtataka ang ating bayani kung napunta ba siya sa isang mas magandang lugar. Patuloy na nagrereklamo ang boses tungkol sa maliit na bilang ng mga taong naroroon, dahil sa dami ng 7 bilyong kandidato. Nakikipag-usap ang boses na ito na nagsasabing, precisely dahil may 7 bilyong kandidato, nagawa nilang makahanap ng napakaraming pinili. Hindi maintindihan ng protagonista ang sinasabi at nagtataka kung ito ba ang boses ng Diyos, habang patuloy na tinuturuan ng boses ang lahat ng manlalaro. Tinanong ng unang boses kung kaya ba talaga nilang gawin ito, nagdududa kung hindi ba ito magiging masyadong artificial, ngunit sumagot ang isa na ito ay magsisilbing motibasyon at tulong. Kaya, matapos pagdesisyonan ang diskusyon, nagsimula ang pagpapadala ng mga tagubilin, at isang sinag ng liwanag ang tumagos sa dibdib ng protagonista, na nagpatili sa kanya sa sakit. Napansin ng boses na mayroong error sa tagubilin ngunit wala itong pakialam dahil nangyari lamang ito sa isang tao. Kaya, ang pinili bilang 388 ay nagsimula sa kanyang dimensional transport. Habang dinudurog ang bungo ng lobo gamit ang isang bato, iniisip ng ating protagonista na napili siya bilang isang pinili at na ang kinaroroonan niya ay ang mundo ng Fera. Gayunpaman, ang kanyang realidad ay may matinding karumihan. Kahit ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang ating mandirigma na totoo ang lahat ng kanyang pinagdaraanan, at habang siya ay nabibigo, siya rin ay naiirita. Ang kanyang buhay ay nasa impyernong ito ngayon, nang walang mga kaginhawaan ng dati at wala ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa isang silakbo ng galit, itinapon ng protagonista ang isang bato at sinuntok ang lupa. Matapos ang kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, nagkomento siya tungkol sa pagkakalaya niya 3 buwan pa lamang ang nakalipas, kaya't hindi man lang siya nagkaroon ng kasintahan, ikinalulungkot kung bakit nangyayari ito sa kanya. Biglang, isang mensahe ng sistema ang nagpapalam sa kanya ng panganib at nagsasabing sa kasalukuyan ay mayroon lamang 5% na pagkakataong mabuhay sa Felhar Athe sa kasalukuyang kakayahan ng manlalaro.
Ang sitwasyon ay nagpagulo sa ating bayani, na nagsimulang mapagtanto na talagang sinusubok ng bagay na ito ang kanyang kamalayan sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto na ba niyang wakasan ang kanyang buhay. Ang sitwasyon ay nakasusuklam dahil kinidnap ng mga taong iyon ang isang normal na tao at inabandona siya sa ibang mundo, na sinasabing kinakailangang pumatay ng mga halimaw upang makakuha ng karanasan. Kaya, isang opsyon sa sistema upang wakasan ang sarili niyang buhay ang ipinapahiwatig na pagpili ng matalino. Tumanggi ang protagonista, iniisip na kung siya ay mamamatay, hindi siya ipapadala pa uwi, at nagpasya siyang manatiling kalmado. Hindi nila sana siya kinidnap kung plano nilang ipadala siya pa uwi pagkatapos niyang mamatay. Gustuhin man niya o hindi, ito na ang kanyang katapusan kung hindi siya mag-iingat dito. Sa ngayon, kailangang mag-isip ang protagonista ng paraan upang mabuhay at makahanap ng paraan upang makalabas doon. Kaugnay nito, ipinaalam ng sistema na ang napili ay tumaas ang lakas sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang fighting spirit, habang kumikislap ang dilaw na ilaw sa kanyang mga mata. Lumitaw ang ilang mga window at humihingi ng isang klase na pipiliin ng mabilis. Bumuti ang ekspresyon ng protagonista nang mapagtanto niyang hindi na niya kailangang lumaban ng walang armas at maaari na siyang pumili ng isang klase. Ang klase ng mandirigma ay ipinakita bilang isang melee class na maaaring gumamit ng iba't ibang teknikang martial, ngunit iniisip ng bayani na ito ay masaya lamang sa mga laro. Pagkatapos, nang makita ang klase ng mage at maunawaan na ang long-distance combat ang pinakamahusay na gawin, nagpasya siyang piliin ang klaseng ito. Gayunpaman, nang kumpirmahin ang kanyang pinili, ipinaalam ng sistema na tinanggihan ang selection dahil wala siyang kinakailangang kapasidad para sa klase. Kaya, sinubukan ng bayani ang klase ng Magic Swordsman ngunit muli itong tinanggihan, kasunod ng pagtanggi sa mga klase ng Healer at Priest, na nagdulot ng lungkot at pagkabigo sa protagonista. Sa wakas, napilitan siyang piliin ang huling natitirang klase, ang una niyang tinanggihan, ang klase ng mandirigma. Sa susunod na yugto ng pagpili, hiniling ng sistema na pumili siya ng isang panimulang sandata. Nauunawaan na mahalaga ang long reach, pinili ng bayani ang mahabang sibat, na hindi na nagnanais ng anumang ibang sandata pagkatapos nito. Pagkatapos nito, isang malakas na liwanag ang nagmula sa virtual window na iyon, handa nang ihayag ang panimulang sandata ng manlalaro, na hindi inaasahang lumabas na isang mahabang espada. Sinubukan ng bayani na makipagtalo sa sistema na pinili niya ang isang mahabang sibat at hindi ang espada, ngunit nangyari muli ang naunang error. Kinakabahan ng labis, nagsimula siyang magreklamo at insultuhan ang sistema. Ngunit sa isang iglap, nagsara ang window at naalala ng bayani ang boses na nagsasabing nagkamali ito sa mga tagubilin. Batid niyang ang mga tagubilin ang tanging kapaki-pakinabang na bagay doon, at ang isang pagkakamali ay maaaring maging bagay na hahatol sa kanyang buhay. Sa bingit ng kabaliwan, bumagsak ang bayani sa lupa at nagsimulang tumawa, ngunit naisip niyang ayaw niyang kumilos ayon sa inaasahan ng mga taong iyon sa kanya. Kaya, hawak ang kanyang espada, naisip niyang kahit papaano, mas mabuti na ito kaysa sa isang bato. Gayunpaman, ayaw ng bayani na doon magwakas ang kanyang buhay at determinado siyang gawin ang anumang kinakailangan. Kaya, sa lugar na ito magsisimula ang kanyang impyerno at walang katapusang paglalakbay ng pagpapalakas. Sa kabilang banda, habang nagsasanay ang protagoniste gamit ang kanyang espada, tila wala siyang gaanong kasanayan dito, na hindi maiiwasang bumagsak sa lupa at nagsimulang magdalamhati sa kanyang sitwasyon. 7 araw na ang nakalipas mula nang dumating ang bayani sa Felarathna, at paulit-ulit niyang tinanong ang tutorial kung paano siya makakauwi, ngunit nananatili itong tahimik sa bawat pagkakataon, na nagpataka sa kanya kung isa lamang itong bug. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bayani ay nakikipaglaban upang mabuhay. Tinamaan ng isang hayop ang kanyang balikat, na nagdulot ng sakit, at hinabol ng protagonista ang halimaw ng labis na iritado. Ang mga asong palagi niyang kaharap ay mga hellhound, at kung may isang bagay siyang natutunan, ito ay ang mga asong ito ay nag-level up ng doble. Bukod dito, pagkatapos niyang sumalakay gamit ang kanyang espada, sinamantala niya ang pagkakataon na sumulong at muling umatake. Ito ang nagpataka sa protagonista kung natututaw na bang harapin siya ang halimaw tulad ng ginagawa niya. Kaya, mayroon lamang siyang isang pagpipilian, na ang sumugod ng buong lakas, na primitibong umatake. Gayunpaman,
Ang atake ay hindi epektibo, dahil madaling nakaiwas ang hayop sa kanyang atake. Nagsimulang tumawa ang halimaw, na nagpaisip sa ating bayani na wala siyang talento sa espada. Ngayon, turno na ng hayop na umatake ng may uhaw sa dugong likas na ugali, sumugod ito ng buong lakas. Gayunpaman, ang bayani ay mas handa na ngayon kaysa dati at gagamitin na niya ang kanyang lihim na Raise Orza, ang kanyang thrusting skill, na hindi kapani-pani walang tumapos sa hayop sa isang atake lamang. Ipinapalm sa kanya ng sistema na ang level 2 na Hellhound ay napuksa na at iginawad ang 22 puntos ng karanasan sa protagonista. Sa wakas, nakakuha ng skill si Raman nang umabot sa level 2, ngunit dahil hindi pa niya natutunan kung paano humawak ng espada, halos hindi niya magamit ng epektibo ang kanyang thrust. Bukod dito, isa lamang ito sa mga function ng tutorial. Kung maghahanap ka sa sistema, ang mga Hellhound ay maaari ring ituring na perpektong pagkain dahil naglalaman ang mga ito ng taba, amino acid, carbohydrates, fibers, at minerals. Ngunit kahit na sa lahat ng kanilang marahas na kalikasan, ang kanilang mga pangil at kuko ay hindi na magagamit kaagad pagkatapos ng kamatayan, kaya tila artificial na nilikha ang lugar na ito. Sigurado si Rio na may dahilan kung bakit nila siya dinala rito dahil walang dahilan upang panatilihin siyang nakakulong ng walang kabuluhan. Naaalala ang boses na karaniwan tungkol sa pagkakaroon lamang ng 7 bilyong kandidato, nagtataka ang bayani kung saan ipinadala ang iba pang mga napili. Gayunpaman, may isang bagay sa window ng sistema ang nakakuha ng kanyang pansin, na nagpahinto sa kanya sa pagkain. Ipinapalm nito na magagawa ng protagonista na umalis sa Rocky Mountains, na kanyang kasalukuyang lugar, at makilala ang iba pang mga napili kapag umabot siya sa level 5. Nagulat si R sa impormasyong natanggap, at nagpatuloy ang sistema. Ang paunang zone ay binubuo ng Rocky Mountains at isang ligtas na lugar kung saan mas mababa ang mga rate ng kamatayan at na-optimize ang karanasan. Ang mga halimaw na tumutugma sa level ay lumilitaw lamang sa mga ligtas na zone, at kapag umabot ang bayani sa level 20, makukumpleto niya ang mapa ng FNA at makapaglalakbay sa kontinente. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagpapagulo sa utak ng bayani, na nagsimulang pagsamasamahin ang mga piraso. Ito ay isang panimulang lugar kung saan ang mga manlalaro ay nag-level up hanggang sa level 5, at kung umabot siya sa level 5, maaari siyang magpatuloy at pagkatapos ay bumuo ng mga grupo sa iba. Karaniwang, kapag umabot sa level 20 at na-transport sa kontinente, magsisimula ang tunay na labanan, at ang lahat ng ito ay nagpapasira kay R sa pagkabalisa. Naiintindihan niya na ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga Hellhound. Bagamat hindi ito mahalaga, gusto pa rin ng bayani na makabalik sa bahay balang araw. Naniniwala si Rio na hindi siya maaaring magtiwala sa tutorial. Kaya upang makilala ang iba pang mga pinili at makakuha ng karagdagang impormasyon, kailangan niyang umabot sa level 5 at makaalis doon. Pagkatapos nito, nagsimulang maglibot ang bayani sa paghahanap ng mga Hellhound at dahil dito ay nagsimulang manghuli sa kanila. Ang mga Hellhound ay lumalakas sa parehong bilis ng kanyang pagkatalo sa kanila, kaya't hindi ito naging mas madali. Habang kumakain ng isang piraso ng inihaw na karne, ipinaalam ng sistema sa bayani na nakakuha siya ng 22 pang puntos ng karanasan, na nagresulta sa pag-level up niya. Sa pag-level up, natutunan niya ang skill na side slash. Patuloy niyang hinarap ang mga asong iyon, nakikipaglaban sa isang level 3 na Hellhound na may lakas na katulad ng isang baguhang mandirigma. Nakipaglaban siya at nasugatan, bukod pa sa paglipol sa marami sa kanila, kumain, natulog, nakipaglaban, nasugatan, at pumatay, na ang pagkakasunod-sunod na ito ay paulit-ulit ng walang katapusang siklo ng pagkakaroon ng karanasan at pagpatay sa mga halimaw. Matapos siyang headbutt sa tiyan ng isa sa mga Hellhound, lumipad ang ating protagonista sa malayo, na ibagsak sa lupa. Nagawa niyang bumangon, at habang dumudulas sa lupa, ginamit niya ang isa niyang kamay upang humablat ng buhangin. Pagkatapos, muling tinangkang atakihin ni Rai ng halimaw gamit ang isang kagat na kung tumama ay tatapos sa lahat, ngunit sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ng bayani ang buhangin sa mga mata ng halimaw, na pansamantalang binulag ito. Pagkatapos ay hinablat niya ang kanyang espada at nagpakawala ng isang side slash sa mismong gitna ng mukha ng Hellhound, na tuluyang tumapos dito. Bilang resulta,
Ipinaalam ng sistema sa kanya ang karagdagang karanasan na nakuha at naabot na ni Ryo ang kinakailangang dami ng karanasan pagkatapos ng ika-27 araw. Sa wakas ay naabot ng ating bayani ang kanyang layunin, na nag-iwan sa kanya sa isang estado ng labis na kaligayahan at ginhawa. Sa pag-level up hanggang ngayon, natutunan ni Ryo ang 3 skills, ang thrust, ang side slash, at ang vertical slash. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimula ring magpakita ng mga epekto ng mga attribute na kanyang nakuha, na ngayon ay nasa pinakamataas na pisikal na kondisyon ng isang lalaki. Kahit ang kanyang espada, na mahirap hawakan noon, ay naging madali nang gamitin. Ngunit habang pinupuri niya ang kanyang mga tagumpay, muling lumitaw ang isang error sa window ng sistema. Iyon ang kanyang naisip, ngunit biglang may kakaibang nangyayari. Ipinapalam ng sistema na si Ryu Heyman, na dating level 4 na mandirigma, ay bumalik na ngayon sa level 1. Habang tinatangka niyang tanggihan ang realidad, iniisip ng ating bayani na nababaliw na ang tutorial at isa lamang itong error sa mensahe. Gayunpaman, nang muli niyang suriin ang kanyang status window, napagtanto niyang talagang nangyari ang pagbabago sa level, na ibinalik siya sa level 1 muli. Dahil dito, napuno ng matinding galit ang protagonista, sumisigaw sa hindi makapaniwalang kawalan ng katarungang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, sinubukan ni Ron na kumalma dahil napagtanto niyang kahit papaano, napanatili niya ang kanyang mga attribute pati na rin ang kanyang mga skills. Sa una, sinubukan ng bayani na tingnan ang mga bagay ng may pag-asa, iniisip na mayroon siyang pagkakataong makalamang sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng muling pag-farm ng lahat ng XP ng 5 level. Medyo nakumbinsi niya ang kanyang sarili na ito ay magiging kapaki-pakinabang na karanasan para sa pagbuo ng kanyang karakter, ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi katulad ng iniisip ng bayani. Nang harapin muli ang level 1 na Hellhound, napagtanto ni R na ang halimaw ay nasa ibang-ibang level. Nagkamali siya dahil patuloy na lumalakas ang mga aso sa kabila ng pagbabalik din ng kanilang mga level sa simula, na nagtulak kay Ryo na patuloy na isugal ang kanyang buhay araw-araw sa bawat laban. Pagkatapos ng hindi mabilang na pagtatangka na umabot sa level 5, palaging pinananatili ng ating bayani ang pag-asa na sa pagkakataong ito ay gagana ito. Sigurado siyang kung susubukan niya ng isa pang beses, magtatagumpay siya, ngunit ito ay paulit-ulit ng walang hanggan hanggang sa tuluyang mawalan ng pag-asa si Ro. Sa isa pang laban, ngayon laban sa isang malaking 3 ulong Hellhound, madaling itong pinabagsak ng protagonista. Patuloy na pinapatay ng ating bayani ang mga halimaw na patuloy na lumalakas at patuloy niyang sinusuri ang kanyang karanasan. Sa pagkakataong ito, 7 puntos na lamang ng karanasan ang kulang niya upang mag-evolve sa level 5 at makaalis sa lugar na iyon. Habang daladala ang katawan ng halimaw, nagkomento ang bayani na ang 7 ay dati niyang swerteng numero, kaya sa pagkakataong ito ay magiging maayos ang lahat. At habang inihahagis niya ito sa isang bangin na puno ng mga buto ng halimaw, iniisip ni Ruth na sa nakalipas na 7 taon ay nakaligtas siya sa impyernong sitwasyong ito. Sa walang katapusang siklo ng pag-akyat mula level 1 hanggang 4, ang mga pinili ay hindi tumatanda, at salamat sa kakayahang magpagaling, lahat ng sugat ay gumagaling sa loob lamang ng isang araw. Ang pagbalik sa level 1 ay hindi nagpapababa sa kanilang mga attribute, ngunit hindi sila maaaring matuto ng mga bagong skill dahil hindi nila maaaring lampasan ang level 4. Ang kanilang tanging skills ay thrust, side slash, at vertical slash. Habang haharapin na ng bayani ang isang malaking bone hellhound, kinukutsa niya ang halimaw na lumapit sa kanya, na nagpapadali sa paglipol nito. Ipinabatid ng sistema na ang mga halimaw ay inilagay doon upang tulungan ang mga pinili na lumakas, ngunit naroroon lamang sila upang patayin. Sa kasong ito, ang isang undead monster ay walang katuturan. Gayunpaman, pagkatapos ng napakatagal na panahon sa lugar na iyon, pareho rin ang masasabi tungkol sa ating protagonista. Ang tutorial transmission para sa mga pinili ay nakumpleto na, at ang ika-5 Jiren Raffen operation ay pinasimulan. Iniisip ng isang nilalang na sanay na sila dahil ito ang kanilang ika-5 beses doon, at kahit sa ibang mundo, ang mga manlalaro ay tumatagal ng halos 1 taon upang kompletuhin ang lahat. Habang naglalakad, umaasa lamang silang makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na manlalaro sa pagkakataong ito, ngunit napansin nila ang isang bagay sa gitna ng kawalan na iyon, isang mundong tila itinapon ng isang tao at malamang na nasira,
na nagpaisip sa kanila na ito ay napakakakaiba. Pagkatapos, habang kinakalikot ni M ang kahon na iyon, hindi maiwasang matagpuan ng nilalang ang isang picture frame ng manlalarong si Ryuhaman, na kasalukuyang konektado sa Felharata. Sa isang mapayapang bahay sa isang komportableng kama, may isang nagpapahinga. Ang taong ito ay si Ryu, na nagising sa kanyang tahanan, nagtataka kung talagang nakabalik na siya sa kanyang orihinal na mundo. Naniniwala siyang makatwiran ito dahil kaka-discharge lamang siya at iniisip niyang dapat siyang matulog ng kaunti pa. Gayunpaman, isang alarma ng sistema ang nakakuha ng kanyang pansin, na hindi hinahayaan ang bayani na matulog. Muli nitong hinihimok ang protagonista na wakasan ang kanyang buhay bilang paraan upang itago ang pagkakamaling nagawa nito. Dahil sa bigat ng sitwasyon, akmang gagawin na niya ito nang magising si Ray sa impyernong mundong iyon at mabilis na inalis ang kanyang kamay sa button ng sistema. Nakaupo sa lupa sa isang estado ng pagkalito, nagtataka ang bayani kung nasaan siya. Naaalala niyang 10 taon na siyang pumapatay ng mga hellhound na parang baliw, iniisip na tila. Nakaligtas na naman siya sa isa pang araw, ngunit hindi maiiwasang bumabalik na naman siya sa level 1. Dahil dito, bumaluktot siya sa posisyong fetal at umungol sa pagkabigo. Nagtataka ang bayani kung masasabi ba talaga niyang nabubuhay siya at kung hindi ba mas mabuting sumuko na lamang. Gayunpaman, mabilis na nawala ang mapanglo na isiping ito nang marinig ng protagonista ang isang kakaibang ingay. Habang bumabangon siya mula sa lupa, nagtataka si Rai kung pagkatapos niyang maghirap ng napakatagal ay ipapadala na ba siya pauwi kung magpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Kung mamamatay rin lang siya, mas mabuting gawing makabuluhan ang kanyang buhay, at kahit noon, may bahagi sa kanya na ayaw sumuko. Sa kasong ito, si Ryu, hawak ang kanyang espada, ay bumalik sa combat zone, nagpas siyang talunin kahit isa pa sa mga bastardong iyon. Matapos makulong sa impyernong ito sa loob ng 10 taon, sumuko na ang bayani sa pagbilang ng mga araw. Hindi na niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, kung 5 o 7 taon na ba. Kaya't nagkaroon siya ng libangan at nakahanap pa ng ibang bagay na gagawin. Ang mabuhay ng mag-isa ay hindi madali, at ang malupit na kapaligirang ito ay hindi siya pinayagang maging tamad. Dahil dito, matapos mawasak ang kanyang sandata dahil sa paglipas ng panahon, ang ating bayani at ang kanyang libangan ay lumikha ng bago, mas malaki at mas mahusay. At habang ipinapatong niya ito sa kanyang likod, iniisip ni Ron na ito na ang kanyang realidad ngayon. Kung sakaling hindi niya mabago ang kanyang sitwasyon, maaari niyang italaga ang kanyang sarili sa paggawa ng anumang makakaya niya. Kung bato lamang ito, kailangan lamang niyang lumikha ng mga bagay-bagay, at iyon ang paraan kung paano siya nagtayo ng bahay, nabubuhay sa bawat araw ng mas nakatuon sa pamumuhay na ito. Hanggang ngayon, hindi na nabubuhay si Ryu ng may galit, ngunit sa isang iglap, ang kanyang pangarap ay nawasak ng isang higanteng hellhound na dumurog sa bahay ng bayani. Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala ang bayani sa nangyari, at nang walang oras upang makapagpahinga, isang kamay mula sa halimaw ang humampas sa lupa, papalapit sa bayani upang saktan siya. Biglang, tumama ang suntok kay Ryu, na tumalsik sa malayo, winawasak ang lahat sa kanyang daan. Gayunpaman, tinamaan din ang halimaw, naputol ang braso nito ng protagonista. Hindi makapaniwala ang hellhound sa estado ng kamay nito, ngunit pinutol ng bayani ang pagdadalamati nito, na sinasabing 3 taon niyang itinayo ang bahay na iyon. Kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang nagsimulang bumulalas mula sa protagonista habang naaalala niya ang kanyang bahay na ginawang alikabok ng halimaw. Dahil maliit ito, sa pagkakataong ito ay nagpasya si Ryu na magtayo ng isang palasyo gamit ang mga buto ng hellhound na iyon. Nagsimulang lumitaw ang mga higanteng hellhound na tulad nito, ngunit maingay ang mga ito at hindi rin masarap ang lasa. Nauunawaan na nasa halimaw ang panganib, lumipad ito upang subukang tumakas, at kinutya ni Ro ang halimaw, na sinasabing kahit gaano ito kalaki, duwag pa rin ito. Sa kabila ng lahat, pagkatapos ng patuloy na pangangaso, natutunan ng bayani ang pinakamahusay na diskarte upang talunin sila dahil palagi silang nagsisimula sa isang malakas na atake. Sa isang pagpapakita ng kapangyarihan, inilunsad ng hellhound ang atake nitong apoy, ang Draconic Breath. Bahagyang humanga si Reed sa halimaw na nagsisimula sa gayong malakas na atake. Hindi maiiwasang tumama ang atake sa lahat ng nasa loob ng radius nito,
na naglalabas ng apoy, alikabok, at kidlat. Pagkatapos ng malakas na atake na iyon, naghintay ang halimaw na kumalat ang alikabok, nakatayo upang suriin ang estado ng kaaway nito. Gayunpaman, ang nakita nito ay isang bagay na sumasalungat sa mga batas ng kalikasan at lahat ng posibleng loika. Malinaw na imposibleng iwasan ang breath attack ng Hellhound dahil masyadong malaki ang area of effect, kaya tinakpan ng bayani ang kanyang katawan at hinarang ang pinsala gamit ang kanyang lakas. Ngunit kahit na ipinagtanggol niya ang sarili, sinunog ng halimaw ang mga dulo ng kanyang buhok, na nagligtas sa kanya sa pagpunta sa beauty salon. Nagulat na makita ang kaaway sa perpektong kondisyon, ang Hellhound ay nagpakawala ng mga spell ng Thunder, Light, at Fire, ngunit ang mga ito ay napakasakit tamaan. Sa kasong ito, hinarang sila ng bayani sa pamamagitan ng paglikha ng isang malaking pader ng lupa na itinayo sa pamamagitan ng pagswing ng kanyang espada sa lupa, at pagkatapos nito ay mabilis niyang pinawi ang nabuong harang. Kaya, lumipat siya upang ibigay ang kanyang huling suntok. Gayunpaman, hindi lahat ay palaging nangyayari ayon sa kagustuhan ng bayani dahil hindi masasabing mayroon siyang talento sa espada, kaya nag-improvise si Ryu sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pisikal na potensyal sa kanyang kalamangan. Bukod dito, wala ring ibang skill ang bayani dahil ang mga skill na mayroon siya ang maaari lamang niyang ay level up. Maraming beses na niya itong sinanay, upang maging mas tiyak, sinanay niya ang bawat isa sa kanila ng 10,000 beses. Pagkatapos, sunod-sunod na inatake ni Ro ang halimaw ng isang vertical slash, isang side slash, at isang thrust. Sa pagsasama ng tatlong skills, isang bagong skill ang nalikha, ang cross-cut, na pinangalan ng triple cross attack. Hindi ito isang tunay na skill, ngunit walang halimaw ang makatatayo pagkatapos tamaan nito. Kaya't masaya si Ryu na nakaligtas sa isa pang araw. Bumalik sa paningin ng hindi maintindihang nilalang na, nang makita ang picture frame ni Ryu, ay napagtanto na ang manlalarong ito ay kasalukuyang konektado sa Tora. Naniniwalang ito ay isang bug, hindi maintindihan ng nilalang kung bakit naruroon pa rin ang bata at nagulat ito dahil ang ikalimang henerasyon ay kasalukuyang nagpapatakbo sa Jiren Earthna, ang ikaapat sa Rorafna, at bago iyon, ang ikatlong henerasyon sa Torrathna. Desperado, nauunawaan ng nilalang na ang manlalarong iyon ay naroon na ng higit sa 22 taon. Nakaupo sa lupa, iniisip ng nilalang na hindi ito makakaimbento ng dahilan kung malalaman iyon ng taong iyon at hindi rin ito maaaring wakasan ang buhay ng bayani. Gayunpaman, nang suriin ang status ng manlalaro, napagtanto nitong level 4 lamang ang bayani, na nagtatanong kung paano siya nakaligtas ng 22 taon. Bukod pa rito, ang mga skill at attribute ng manlalaro ay kakilakilabot, ngunit hindi iyon ganap na masama dahil isang masamang ideya ang pumasok sa isipan ng nilalang sa Fatha. Sa Fatha, gaya ng dati, pinupuri ni Rear ang kanyang Hellhound na si Meep, na sinasabing palagi niyang nararamdaman na madali lamang ang pag-abot sa level 4. Nagpas siyang tingnan ang kanyang mga attribute, isinaaktibo niya ang visualization ng extra attributes na nagpapakita ng hindi masukat na nakatagong potensyal ng protagonista. Hindi rin niya lubos na maintindihan ang tunay na potensyal ng kanyang lakas, at iniisip na nasa level 4 siya. Nagkomento si Ro na gusto niyang kumain ng masasarap na bagay at makakilala ng mga tao. Hindi makita ng bayani ang katapusan ng kanyang pagdurusa sa lugar na iyon ngunit naniniwala siyang hanggat buhay siya, magiging maayos ang lahat. Nag-iisip ng positibo, naniniwala siyang darating ang araw na makakaalis siya doon. Biglang, may pumutok sa langit, na nakakuha ng atensyon ng protagonista na mabilis na tumingin sa pangyayari. Sinabi ng nilalang na kung gagawin niya ito, maaaring bumangon ang ilang problema, at ipinaalam ng sistema na nakumpleto na ng bayani ang Felhara level. Hindi maintindihan ng ating bayani ang nangyayari, ngunit sinabi ng nilalang na ang kailangan lamang nitong gawin ay burahin ang manlalaro at ang kanyang mga record, naniniwalang mawawala ang kanyang buhay sa kontinente dahil level 4 pa rin siya. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa lupa, winawasak ang lahat at nagpataas sa mga bato sa isang sumasabog na pangyayari. Nagsimulang lumutang si Ro at labis na nalito, habang hinihiling ng nilalang na tuluyang mawala ang bayani sa kontinente ng Wrath. Habang lumulutang ang bayani, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nangyayari ang lahat. Ipinapalam sa kanya na nagsimula na ang teleportasyon ng mga pinili sa itinalagang level sa kontinente. Papalapit na ang bagyo sa isang rocky mountain.
Biglang bumagsak ang isang kidlat mula sa gitna ng isang ulap patungo sa gitna ng isang kagubatan. Ang tunog ng kidlat na tumama sa lupa ng kagubatan ay gumising sa isang draconic descendant na bumubulong tungkol sa hindi pagtigil ng mga nilalang na ito sa pagpunta roon. Ang mga demonyo mula sa ibang mundo ay tila kilalang kilala ng halimaw, kung huhusgahan sa kagamitang tila iniingatan nito bilang mga trepeo. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, naging normal na ang lahat ng nakita niya, isang pulang langit kung saan hindi sumisikat ni lumulubog ang araw, na may mga tumpok ng patay na sanga ng puno sa lupa. Ngunit ngayon, nang walang anumang babala, nagbago ang lahat. Tumalon ang bayani ng mataas sa ibabaw ng mga puno upang tanawin ang kanyang paligid. Namangha siya sa tanawin, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Ang pagkakahuli sa isang mabato at impyernong lugar ng napakatagal ay nagpabure sa kanyang alaala sa kagandahan ng mundo. At sa sandaling ito, ang bayani ay nasa safe forest sa kaharian ng Grot. Tumalon si Rose sa isang ilog ng nakadapa, tumatawa at lubos na nasisiyahan sa kanyang karanasan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at hindi ito ang kanyang tahanan, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa demonyong bundok na iyon. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang lahat dahil pagdating niya roon, umakyat agad ang kanyang level sa 5, na nagbigay sa kanya ng isang skill sa komunikasyon. Nag-isip sandali si R, na pagtantong dapat sanay nasa level 20 siya para makapunta sa kontinente ng Wrath, kaya hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit siya dinala roon. Nagtatanong siya kung sira pa rin ang kanyang sistema at kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit habang sumisilip sa attribute window, napansin niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon, isang final mission notification na humihiling sa kanya na patayin ang isa sa 6 na diyosa ng Rathta. Kung papatayin niya ang Diyos ang ito, ang kanyang mga gantimpala ay eternal youth at immortalidad, bukod pa sa pagpapadala sa kanya pabalik sa Earth ng buo ang kanyang mga attribute at natupad ang kanyang mga kahilingan. Gayunpaman, kailangang panatilihin ng bayani ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang nilalang mula sa ibang mundo at magparehistro sa Hunters Guild sa corporate city ng Ampros. Biglang lumitaw ang draconic monster na iyon at umungal ng may matinding kapangyarihan upang takutin ang kalaban nito. Napagtanto ni R na isa itong halimaw at nagsimulang mag-alala dahil tila isa itong dragon. Tinawag ng halimaw ang ating bayani na isang kasuklam-suklam na demonyo mula sa ibang mundo at tinanong kung paano siya naglakas loob na pumasok sa kagubatan nito. Bukod dito, tinanong nito kung plano niyang harapin ito nang walang sandata sa kanyang mga kamay. Kinakabahan na napansin ni Ryo na malayo siya sa kanyang espada at nakita niya ito ilang metro sa likuran niya. Gayunpaman, naghahanda ng atake ang draconic monster, na hindi nagbigay ng oras sa bayani para humingi ng tulong, kaya napagtanto niyang kailangan niyang lumaban ng walang armas. Nagpakawala ang halimaw ng isang bug zone ng asol na apoy, na sinasabing susunugan siya nito sa abo, ngunit madaling nakaiwas ang protagonista habang naghahanda ng isang suntok. Iniisip niya na ito ang perpektong sandali upang yugyugan ang kanyang kaaway at patayin ito kaagad. Sa simula, hindi seryosong tinanggap ng halimaw ang papalapit na suntok, na tinawag itong isang katawa-tawang pagtatangka. Gayunpaman, pagkatapos nitong tamaan, lumipad ito ng malayo dahil sa lakas ng suntok, na nagbukas ng puwang para mabawi ng bayani ang kanyang espada, na hindi naman pala kinailangan ng makita ni Ryo ang pinsalang idinulot ng kanyang suntok sa nilalang. Sa isang flashback, ipinakita ang kwento ng halimaw, na isang napakagaling na dragon na naninirahan sa kalangitan ng Extra Kingdom. Ang pangalan ng dragon na ito ay Eeper, at ito ay palaging naging ipinagmamalaki ng mga kabalyero. Gayunpaman, naharap si Ir sa malubhang problema sa anyo ng prinsipe ng kaharian na nagreklamo tungkol sa pagnanais na sakyan siya. Ngunit ang pagsakay sa isang dragon ay hindi madali, at sa huli, ang prinsipe ay nagdusa ng bigla ang kamatayan sa isa sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay. Ang kawawang kabalyero ni Ir ay pinatay, at nagawa niyang tumakas sa kaharian sa tulong ng iba pang mga kite. Ang nag-iisang dragon na ngayon ay naninirahan sa kagubatan ay walang oras upang damhin ang kanyang kalungkutan dahil ang kagubatan ay puno ng mga tao mula sa ibang mundo na palaging lumilitaw. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng pagsasanay, hindi niya kailanman pinatay ang kanyang mga kalaban. Sa kasong ito, masasabi ba na ang mabait na si Ir ang tunay na pinagmulan ng mga kakila-kilabot na sakuna? Pagkatapos,
Maraming mga hunter ang nagtipon upang manghuli sa kawawang dragon natin, at matapos siyang bugbugin ng husto, naisip ni Ipper sa sarili niya na ang pagpapahintulot sa mga tao mula sa ibang mundo na mabuhay ay isang masamang ideya. Pagkatapos nito, patuloy silang lumitaw, kaya wala siyang pagpipilian, at bukod dito, hindi siya isang dragon kundi isang wyvern. Ang mga dragon ay may 4 na paa at ang kanilang mga pakpak ay nasa kanilang mga likat, samantalang ang mga wyvern ay may mga pakpak sa kanilang 4 na paa. Kaya, isa siya sa kanila. Bukod dito, ito ay karaniwang kaalaman. Nagmamakaawa ang halimaw na palayain siya mula sa kustodiya ng protagonista sa isang interrogation system. Tanong ni R kung paano niya nalaman na mula siya sa ibang mundo, at sinabi ni Ir na hindi siya sigurado sa pamamagitan lamang ng pagtingin, ngunit ang mga Rathmayan ay bihirang lumitaw doon. Sa kasong ito, napagtanto ng bayani na ipinapalagay lamang ng wyvern na ito na siya ay isang tao mula sa ibang mundo, kaya nangangahulugan ito na walang sino man ang makakatuklas sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura. At pagkatapos ng realisasyong ito, tinanong ni Ryu si Ir, ito ba ang Safe Forest sa Gret? Halos umiiyak na sinabi ni Ir na ang kahariang iyon ay nawasak na ilang taon na ang nakalipas at tinatawag na ngayong X-Rad, na muling nagpagalit sa bayani dahil lipas na sa panahon ang tutorial. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay, na sinasabing hindi niya alam na napakalakas niya, ngunit nangatuwiran si Ryo na dapat siyang nanahimik na lamang sa halip na umatake. Gayunpaman, sinabi ng wyvern na ginawa niya ito dahil siya ay isang demonyo mula sa ibang mundo, na nagpagalit kay Ryo sa pagtawag sa kanya nito. Sinubukang ipaliwanag ni Ir na hindi siya ang nagsabi nito. Ngunit ang Diyosa na pumukaw sa kuryosidad ng protagonista, hiniling ng wyvern na gamutin muna siya bago ang anumang bagay, ngunit labis na iritado ang bayani. Bukod dito, ipinahayag na ang mga tao mula sa ibang mundo ay nagsimulang lumitaw sa Wrath 40 taon na ang nakalipas. Sa simula, ang mga tao mula sa ibang mundo at ang mga Rathian ay nagkasundo ng maayos, ngunit hindi ito nagtagal. Nagsimulang pumatay ang mga tao mula sa ibang mundo upang mag-level up, at ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay nag-alyansa. Bukod dito, nilikha nila ang Great Land, isang grupo na may layuning patayin ang Diyosa. Ang mga tao mula sa ibang mundo ay malalakas dahil tulad ng mga dragon, madali silang makapag-level up sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga kalaban. Walang paraan upang harapin sila dahil pinamumunuan sila ng isang level H100 hunter. Kaya, bago dumating ang mga bayani, dumating sina Burrell ang Sword King, Zenobia ang Archmage, Garen ang Terrible, at Holan ang Transcendent ng buhay at kamatayan. Pinatay nila ang mga tao mula sa ibang mundo sa isang iglap, at pagkatapos nito, ipinahayag ng 6 na Diyosa na ang mga taga-kontinente at mga taga-Earth ay mga demonyo mula sa ibang mundo na gumawa ng mga kontrata sa masasamang Diyos ng demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit sila mabilis na pinapatay. Habang tinatapakan ang katawan ng hayop, umungol si Rorts na bigla siyang kinidnap at iniwang mabulok sa isang rocky mountain sa loob ng mga dekada. Ngunit nang sa wakas ay umalis siya sa lugar, natuklasan niya na kung malaman ng sino man na mula siya sa ibang mundo, ang buong kontinente ay magiging kaaway niya. Bukod dito, ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari bago ipinanganak ang WN, ngunit ang labis na iritadong bayani ay nagtanong kung nakakatakot ba ang mga Diyosa para gawin ito. Sinabi ni Ren na wala siyang pakialam sa paggawa ng kontrata sa isang Diyosa upang maging kanyang alagad, ngunit tiyak na papatayin niya ang demonyong Diyos na iyon. Kaya, sa isang nakakatakot na aura, iginiit niya na babalik siyang buhay sa bahay. Tumingin sa kay Efer, sinabi ng bayani na hindi niya maaaring ipaalam sa sino man ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na nagpayanag sa wyvern sa takot habang nangangako itong hindi magsasabi sa sino man. Gayunpaman, isang kakilakilabot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong bundok, na nagpapakita ng malupit na kapalaran ng halimaw. Pagkalipas ng 5 araw, paglabas sa Shade Forest, makikita na ang malalaking pader ng kastilyo sa abot tanaw. Ito ang isang lungsod sa hilagang bahagi ng kaharian ng X-Rad, ang lungsod ng Unpro, na hindi lamang malaki sa laki kundi pati na rin sa bilang ng mga naninirahan sa paligid nito. Nakapaligid dito ang Safe Forest at isang piitan sa Iron Plain kung saan walang tigil na lumilitaw ang hindi mabilang na mga halimaw. Maraming mga hunter ang sumusubok na yumaman ng mabilis sa pamamagitan ng pagsusugal ng kanilang buhay,
ang ilan sa kanila ay mula sa Unpress Hunter Guild. Ang mga taong pumupunta roon ay mga hunter o mga gustong maging isa. Gayunpaman, maaari rin itong maging ibang kaso, tulad ng mga nakakatakot na nilalang mula sa ibang mundo na pumapasok sa Unpress Guild. Naaakit ng protagonista ang atensyon ng lahat habang naglalakad siya patungo sa reception. Ang kanyang laki at pisikal na pangangatawan ay kahanga-hanga sa mga ordinaryong mamamayan. Nagtataka sila kung ang lalaki ay mula sa ibang guild at sinasabing tila isang veteranong hunter siya. Nang akmang magiging bastos ang isa sa mga mamamayan kay Ryu, na magitan ang receptionist, sinampal ang lalaki at malugod na tinanggap ang bayani. Dahil hindi nakikilala ni Ryo bilang isang hunter, tinanong niya kung ito ang kanyang unang pagpunta sa Unpress Guild at kung paano niya ito matutulungan. Habang nananatili ang katahimikan sa lugar, binuksan ng ating bayani ang kanyang bibig upang sabihin ang dahilan ng kanyang pagbisita, na ikinagulat ng inaasahan ng lahat. Ngunit ang dahilan ay gusto niyang maging isang hunter. Kabanata 5, sa loob ng isang kuweba. Tinanong ng Draconic Descendant kung tutulungan siya ng ating bayaning si Ro. Kinumpirma ni Ro, na sinasabing kahit hindi kainahinala ang kanyang hitsura, ang katotohanan na wala siyang damit o kagamitan mula sa mundong ito ang magbubunyag kung sino talaga siya. Patuloy na bumubulong ang Wyvern, at nagkomento ang protagonista na hindi pa siya pumapatay ng mga tao hanggang ngayon dahil isa siyang kanais-nais na halimaw, kaya naniniwala siyang hindi niya ibubunyag ang kanyang lihim. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng ating bayani na matagal na siyang hindi nagkaroon ng maayos na pag-uusap sa sinuman. Kalaunan, ito ay nagpukaw sa damdamin ni Ipper, na ginaaysing ang kanyang mga alaala noong siya ay kasama ng mga tao. Dahil dito, nagpasya siyang baguhin ang kanyang isip. Ipinabatid niya na tutulungan niya ang bayani, na agad namang nagpasalamat sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanya. Bigla na lamang nagsimulang magpalat ng damit ang protagonista sa harap ng hayop, na napahiya sa kawalan ng delikadeza nito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng bayani, at sinabi nitong nagpapalit siya ng damit. Gayunpaman, inis na inis si Ir na naghuhubad si Ro, ngunit nangatuwiran itong nakahubad din siya. Pagkatapos niyang magbihis, napansin ng bayani na masyadong maliit ang mga ito at maaaring kailanganin niyang punatin ang mga manggas. Binago ang usapan, nagpa siya ang Wyvern na magturo ng kaunting sentido komon ng mundong iyon, na humihiling sa bayani na huwag magpalat ng damit kahit saan lamang, ngunit alam na niya iyon. Hiniling niya ritong ipaalam sa kanya kung paano hanapin ang Diyosa. Ipinabatid ni Ipper sa kanya na bihira makipagkita ang mga Diyosa sa mga tao, kahit na sa mga ratian. Ipinapaliwanag niya na kailangang maging isa sa 4 na bayani o nakagawa ng isang malaking serbisyo upang makatagpo sila at matanggap ang kanilang mga pagpapala. Idinagdag niya na ang tanging paraan upang makuha ang pagpapala ay sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga nangangaso ng mga halimaw sa mga piitan na nilikha ng demonyong Diyos of Laws. Naunawaan ni Ro at binanggit na sinabi rin ng Tot Oriel na kailangan niyang maging isang Ed upang makipag-ugnayan sa mga Diyosa, na labis na nagpagulo kay Ipper. Nang subukan niyang ipakita ang Tot Oriel window, hindi ito nakita ng Wyvern, na nagpapakita sa bayani na siya lamang ang nakakakita nito. Ipinapaliwanag niya rito na ito ay gumagana bilang isang support system. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga tao mula sa ibang mundo, sira ang kanya kaya hindi niya eksaktong alam kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Bumalik sa guild, naalala ni Re ang payo na hindi tulad ng ibang mga propesyon, ang mga hunter ay may mas malayang pamumuhay, kaya hindi kakaibang sabihin na mayroon silang mas mataas na mga level. Sa kasong ito, kailangan niyang maging labis na maingat dahil maraming iba pa ang maaaring dumaan sa parehong pamamaraan. Sa wakas, habang inaayos ang buhok ng bayani, binuod ni Ir ang lahat ng kanyang payo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na huwag kumilos na parang dayuhan, na labis na nagpakaba kay Ryo. Inabot ng receptionist ang isang form kay Mr. Eric Guerin at tinanong kung sinabi niyang mula siya sa Campbell sa Hilaga, kung saan siya ay nagutol ng kumpirmasyon. Ito ay nagpukaw ng kaina-hinalang tingin mula sa babae, na nagpaniwala sa kanya na ito ay isang bagay na kaina-hinala. Sa kabila nito, pinanatili niya ang kanyang ngiti at malugod siyang tinanggap. Si Ron naman ay nakaramdam ng ginhawa, iniisip na mapapahamak siya kung sinunod niya ang mga tagubilin ng Tot Oriel. Tinanong ng babae kung gusto ng lalaki na lumipat mula sa ibang guild patungo sa guild na ito,
ngunit itinanggi ito ni Ryu, na nagtulak sa kanya na tanungin kung paano niya ito matutulungan. Sinabi ng bayani na gusto niyang maging isang hunter, at ang simpleng pariralang ito ay sapat na upang pukawin ang takot at pagkaalerto sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Isang kinakabahan, tinanong ng receptionist kung sinasabi ng lalaki na hindi pa siya isang hunter, at lahat ay nagbahagi ng damdaming ito. Nagbubulungan sila sa kanilang sarili na ang baguhan ay maaaring mula sa ibang mundo, ngunit pinayuhan sila ng isa na manahimik na lamang. Dahil sa pagbabago ng kapaligiran, hindi maintindihan ni Ro ang kanilang reaksyon, nagtataka kung may nagawa ba siyang mali. Hiniling ng babae sa bayani na ilagay ang kanyang kamay sa measurement stone, at nagtaka siya kung kailangan niyang lumaban, ngunit napagtanto niyang ang kanilang pag-aatubili ay nagpapahiwatig ng kawalan ng katiyakan. Kaya, depende sa kanyang mga kakayahan, maaari silang lumikha ng angkop na pagpapatunay alinsunod sa mga regulasyon ng guild. Ang kailangan lamang gawin ni Ryo ay hawakan ang measurement stone. Nagduda siya kung sinusuri nito kung ang isang tao ay mula sa ibang mundo o hindi, at kung mahuli siya roon, hindi niya makikilala ang Diyosa. Gayunpaman, kung magpas siya siyang tumakas, katumbas ito ng pagbubunyag ng kanyang lihim, na winawasak ang lahat. Mas madali sana iyon, ngunit tiwala siyang magiging maayos ang lahat. Sa isang reality check, humanga ang receptionist sa mga attribute ng bayani, na sinasabing lahat ng ito ay nasa heroic level, na humanga sa mga mamamayan, habang pinapanatili ni Ryo ang isang mapang-akit na pose na parang isang heartthrob sa isang soap opera. Sa kasong ito, nakasakay sa wyvern at nakasuot ng baluti, kailangan na niyang patayin o talunin ang kakilakilabot na demonyong Diyos, na nagpasaya sa lahat na nakasaksi sa kwento ng bayani. Tahimik at matiig ang pinagmasdan lamang ni Ir ang lahat ng kalokohang iyon. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, ngunit idinagdag ni Ryo na libre ang mangarap. Taliwas sa unang inaasahan, nang ilagay niya ang kanyang kamay sa measurement stone, ang bayani ay nahayag bilang isang level 5 na mandirigma. Sa simula, lahat ay namangha, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Gayunpaman, mabilis silang humagalpak sa tawa, at sa sandaling ito ay nag-uusap sila tungkol sa kung gaano sila katanga na isiping siya ay mula sa ibang mundo. Hindi maintindihan ni Riv ang dahilan ng tawanan, ngunit kahit ang receptionist ay hindi mapigilan ang sarili. Pagkatapos ng tawanan, ipinaliwanag niya na karamihan sa mga taong nagmumula sa mga kagubatan upang magparehistro roon ay mula sa ibang mundo, kaya kung mas mataas ang level ng isang bayani, magiging problema ito. Sumali ang isa sa mga lalaki sa usapan, na sinasabing ang mga demonyong iyon ay nagsisimula sa level 20 at palaging sinasabi ang parehong bagay, gustong maging mga hunter kahit na nasa level 20 na sila. Ipinabatid ng babae na ang bayad sa pagpaparehistro ay 300x. Hindi kailanman naisip ni Ryo na magiging masaya siya dahil sa kanyang mababang level. Gayunpaman, habang kinukuha niya ang pera sa kanyang bulsa upang bayaran ang bayad, napagtanto niyang gumastos siya ng 300x mula sa 400x na hiniram niya kay Ir, na katumbas ng 11,000. Pagkatapos, handa na ang pagkakakilanlan ng protagonista, at ipinaalam ng receptionist na ang pangalawang kopya ay nagkakahalaga ng 80x. Bukod dito, sinabi niya sa kanya na bumalik kapag sapat na ang kanyang level. Iniisip ni Rai na ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban at kailangan niyang maging sikat sa Hunter Circle. Tinanong ng babae kung mayroon siyang misyon sa isip. Sinabi ng bayani na gusto niyang galugarin ang dungeon, at sa sandaling iyon ay may sumingit sa usapan, na nagtatanong sa kanyang pinili. Isang lalaking may puting buhok ang nagsabi sa kanya na mas mabuting kumalma sa halip na maging pagkain ng halimaw. Pagkatapos ng lahat, ang isang nasa level 5 ay dapat na alam ang kanyang lugar. Malugod na tinanggap ng babae sa guild si Mr. Lod at tinanong kung siya at ang kanyang grupo ay planong pumunta sa Save Forest. Pagkatapos ay sinabi ni Lod na nakarinig siya ng balita. Binanggit niya na ang bilang ng mga halimaw sa mga piitan ay labis na tumataas, na umaatake na rin sila sa mga kalapit na bahay. Si Elle ay nasa level 21 at ipinagmamalaki na hindi niya gustong magpadala ng mga walang silbing hunter upang gawin ang kanyang trabaho. Sa kasong ito, kailangan niyang personal na pumunta. Hindi maintindihan ni Ryo kung bakit napakataas ng tingin ng lalaki sa sarili nito gayong pareho lamang sila ng level ni Ir. Gayunpaman, sa pangkalahatang konteksto, mas mataas ang level niya kaysa sa iba.
Gayunpaman, ayaw ng bayani na makisali sa kanya, at ang babae, na sinisikap iwasan ang tingin ni Elle, ay nagpaalala na mayroon pa ring bakante sa kanyang grupo. Sa kasong ito, tinawag niya si Mr. Eric, na sinasabing imposibleng kumpletuhin ang mga misyon ng mag-isa, at mas masahol pa ang pagpunta sa mga piitan. Dahil dito, kinatakutan ng bayani ang maaaring mangyari. Sa pagtatapos, tinanong niya kung hindi ba mas mabuting makipagtulungan sa grupo ni Lud habang nasasanay sa mga bagay-bagay doon, na nagdala sa pinakamasamang bangungot ni Ryu sa realidad. Matapos magpasya kung ano ang gagawin, bumaling ang pinuno ng grupo sa isa sa kanyang mga miyembro, na ipinaalam sa kanya na dahil mayroon na silang rookie, wala na siyang puwang. Gayunpaman, hinarap siya ng mage, na sinasabing siya ay level 25, at napagtanto ni Ryo na ang top Oriel ay nagpapakita ng mas mataas na level kaysa sa sinabi. Sa kasong ito, mayroon siyang itinatago. Iniisip ng bayani na masyado siyang nakatitig sa mage, ngunit hindi bale dahil sinabi ni Lud na wala siyang puwang. Gayunpaman, gumawa ng drama ang pinuno ng grupo at kinwestiyon ang sitwasyon. Sinabi niya na dahil ang kahilingan ay mula kay Miss Siri, ang ipinagmamalaki ng Unpressed Hunters Guild, aalagaan niya ang level 5 na insektong iyon. Naiirita si Rai sa pagtawag sa kanya nito, ngunit iniisip niyang hindi niya ito maaaring labanan dahil haantong ito sa kamatayan. Gustong makipaglaro sa bayani, tinanong ni Elle kung nangangarap ba si Rai na maging Sword King dahil sa laki ng kanyang espada. Ngunit nang subukan niyang buhatin ito, napansin niya ang isang bagay, hindi man lang gumalaw ang espada, na nagpataka sa kanya kung paano kayang dalhin ng isang level 5 ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, bumaling ang atensyon ng bayani kay Lud, na nagpayanig sa pinuno ng grupo. Itinaas ang kanyang espada kasama ang hunter, inutusan siya ni Rai na bitawan ang kanyang pag-aari. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng guild na hindi masyadong gusto si Elle, at umaasa silang magsisimula ang laban. Biglang, lumapit ang isang lalaking may asol na mata at mohawk kasama ang kanyang grupo, na sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Ipinakita ng Kiro ang kanyang lakas sa pamamagitan ng madaling pagbuhat kay Elle mula sa lupa gamit ang kanyang espada. Hindi pala mahina si Sean gaya ng inaakala nila, na ikinagulat ng lahat. Palike naman, at commend na din ng part 2, kung gusto nyong gawan natin ang kasunod, salamat.